Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 12:07. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang, wayan headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. 21 opisyal kan gobyerno. Salbadong nakabalyugi kan Israel pasiring sa Jordan. Roque, pigkantsawan si Remulla. Ninhuli sa saltong informasyon dapit sa pagbasura kan sa iyang asylum. Sa iba pang headlines kan mga bareta, UN Rapporteur nangapudan sa Pilipinas na liwat magbali sa ICC asin man ratifikaran ang human rights treaties. Presidente Ferdinand Marcos Jr. bibisitahon ang World Expo 2025 duman sa Japan. Resulta kan exam kan mga estudyante gagamiton basihan sa performance review kan mga maestra. Sa iba pang headlines kan mga bareta, K-12 program sablay daa asin dagdag gastos sana, sabi ni Presidente Marcos. Kaluwas kan Pilipinas, Trump daiman direktang sinimbag kon makikiaram sa ralaban kan Israel asin man Iran. At yan ang detalyes. Ngunyan sa detalyes na kita kan mga bareta, inutonta sa lado nasyonal, salbadong nakabalyo pasiring sa Jordan, ang nasa 21 opisyal kan gobyerno na nastranded duman sa Israel, sa tahaw ka nagkukusog na tensyon sa pagultanan kan Israel asin Iran, sigon ini sa Department of Foreign Affairs ngunya na aldaw. Sa sinabitang numero, 17 ang nag-attender sa training sa Agricultural Technology poon Hunyo 10 hasta Hunyo 20. Kabali digdi ang duwang kongresista, siyam na alkalde, apat na vice-alkalde, asin duwang regional director, kaibahan man ang apat na espesyalista gikan sa Department of Agriculture na may pagkaaram sa industriya kan gatas. Sigon sa DFA, aktibong nakipag-koordinar ang Philippine Embassy duman sa Tel Aviv sa Embahada kan Pilipinas sa Jordan, asin sa mga nanunungdan na otoridad tangalig man mautob na salbado ang pagbalyukan grupo. Pigsabat sinda ni Philippine Ambassador Wilfredo Santos duman sa King Hussein border kung sa insinda tinawanin ayuda kabali ang transit visa na mayong gastos gikan sa gobyerno. Pigalalauman kan DFA na sa mga masunod na aldaw makakaresibi manin ang inot na grupo kan mga OFWs ang embahada sa Jordan bilang parte kan evacuation efforts. Merastando sa rong entrevista ipinahayag ni Philippine Ambassador to Israel Aileen Menjola Rao na malayog pasiring duman sa Dubai ang grupo antes magbiyahe pa uli sa Manila. Nagapadagos man ang re-rebayanin opensiba sa pagultanan kan Israel asin man Iran na naglalaag sa peligro sa mga sibilyan asin dayuhan na nasa lugar kan kareribukan. Mientras tanto, sa iba pang bareta ng apudan, ang Office of the Civil Defense sa publiko na magpartisipar sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngunya na aldaw. Nagpuon ang seremonyal sa pagpindot kan warning button duman sa Dipolog City Sports Complex sa Zamboanga del Norte alas 9 din aga kasubago. Mahihiling sa sinabit ng drill ang makatotohanan na emergency scenarios arog kan kasulo, oil spill, linog, rescue asin iba pa. Tinawan importansya kan OCD ang exercise para mapakusog ang training asin man preparasyon kan publiko kada igwang kalamidad asin man linog digdi sa nasyon. Igwa na kitang 10 minutos makalis na ang alas 12 minuto. Ilabyugtan mga bareta ta sa lado lokal 2,000 na benepisyaryo kan DSWD digdi sa Bicol nakaresibinin kabilugan na 13.5 milyon pesos. Detalyes kan bareta Boyet Paderes. Nagpakol sa 2,000 na benepisyaryo kan Department of Social Welfare and Development Bicol ang nakaresibin ng kabilugang 15.5 million para sa pagpartisipar sa water and food security projects kanansya
Sigon kay Claudio Villarreal, pamayo kan Disaster Response and Management Division kan DSWD Bicol, ang mga nasambitan ng mga beneficiaryo ang pigwa para sa proyekto na local adaptation to water access as in breaking insufficiency through nutritious harvest. Ang mga beneficiaryo ang gikan sa malalain na banwaan sa bilog na rihong Bicol, Siringkan Libmanan, Camarines Sur na igong sanggatos na partisipantes. Ang mga pagkapartner na beneficiary ang nakaresibi nin 7,900 kada saro para sa pagpartisipar sa 20 aldaw na implementasyon kan programa. Ang payout na ni nagserbing dugang na income as in financial na suporta sa indang mga pamilya. Mientras tanto ang nasambitan ng programa, pig-create an artificial na mapagkukuha ng tubig as in pag-establisar kan plantation para sa pagkultibar kan mga pananom na nagpo-produce ng pagkakan. Ang gabos sa mga areas na igwang sadit na farm, reservoir na igwang stock na tilapia, fingerlings, at ang kada lokasyon ang igwang mga hardin na igwang tanom na disaster resilient crops. Sa ngunyan, igwa pasubot i-consider na payout na ang Department of Social Welfare and Development Bicol para sa mga nagpartisipar sa nabanipasyaryo. Para sa BBS News, Boyet Pareres. BBS Basta Bareta, sigurado. Baldantan mga bareta sa lado nasyonal, bigkantsawan sana ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang naging pahayag ni Justice Secretary Jesus Rimulya na nabasura subot ang sa iyang asylum application duman sa the Netherlands. Sinabi ni Roque na sarong fake news ang pahayag ni Rimulya, ninuli sa daiman sa publiko kan the Dutch government ang mga dokumento na sa mga nag-a-apply nin asylum. Ang pagpasiring niya sa Germany, ini na iplano na kan haloy na as in personal na lakaw niya ini. Sinabi na dapat perming malikay ang sekretaryo sa pagkalap nin mga informasyon orog na taduang beses na ining naloko kan fake news nan enot dakol subot ining gamit na passport alagad paimutikan kan Bureau of Immigration as in bigasabing sasaro sana ang pasaporte kaini. Nakatanaan ilansar kan Bureau of Internal Revenue ang track and trace mechanism para sa pag-regulate nintultol sa mga produkto orog na ang tobacco as in man na vape products. Pigalauman na sa masunod na taon na ini magagamit kan mga konsumidor. Sigon kay Bureau of Internal Revenues Commissioner Romulo Romeo Lumagi Jr., sa lindong kaini magkakaigwana nin mga QR codes ang tobacco as in vape products as in gamit ang mga kanya-kanyang cellphone kan mga konsumidor. Pwede nindang mahiling kung ini legal o kaya illegal na produkto. Kung pigi-scan kaya ang QR code, maaraman digdi kung sa inhali as in hihilingon kung kaibahan talaga ang sinabitang produkto sa listahan kan na ahensya na registered legal brands. Pagkasigurar ni Lumagi na dahil man daa maisasalang o dahil maiko-konsiderar digdi ang informasyon kan mga nagagamit in hulitaan makukuas sa na daa digdi, iyo ang detalye kan sinabit ng produkto. Katakod pa kaini sinabi ni Lumagi na sa tabang kaini, tulos nindang madudumanan ang si isayman na nagapabakan nin illegal as iniba pang detalye kaini. Subot dahil na ninakaipuhan pang maghula as in tulos na daanin daining madudumanan. Sarupang barata sa lado lokal. Paglaong program kan Department of Social Welfare and Development, ipiglansar kan DSWD Bicol. Detalyes kan bareta, Busoka Esmenda. Formal na nga ipinaglansar ang panibagong programa kan DSWD na ang pag-abot na program na kung saan na ang opisina kan DSWD Bicol na naon kan mga kagamitan sa mga beneficiary kaini na sambitan na programa asistensya o livelihood assistance sa paagikan pag-abot a program na kung saan ang mga beneficiaryo pinagaduhol ana sambitan ng proyekto kasugma sa Legazpi City duman sa Albay. Kaibanan sa pag-abot a program ang mga personahe kaini na pinagkatabangan ang mga beneficiaryo na makabakalin kagamitan para sa indang negosyong kakanan ang tabang pangkabuhayan ini parte kan katuyuhan kan programa na
makapagapuon nin hanap buhay o paniwagong buhay ang mga individual na yaon sa kalsada. Sigon KDSWD Secretary Rex Gatchalian, ang pag-abot ang program sa rong Social Welfare Initiative na nagasiserving suporta sa mga serbisyo angkan mga lokal na gobyerno tangani subot na mairayo sa anuman na nasa mga kalsada na mayunin mga hanap buhay. Asin mairayuman sa kapahamakan imbes hindaan makapagnegosyo sa paagi ka na mga pagatindanin mga pagkakan na konsen iyo ang pinagtarget kan opisina kan DSWD. Inot ang pinaglansar na sambitan ng programa duman sa probinsya kan Albay asin isusunod naman sa iba pang probinsya kan Bicol Region kabali ang probinsya ni Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Weldantan mga bareta sa lado nasyonal, nakatalaan bisitahon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang World Expo 2025 duman sa Osaka, Japan, asin maatindir man sa mga business meeting, sigun ini sa Presidential Communications Office. Day pa man pig-anunsyal kan PCO ang eksaktong petsa kan paghalik kan Presidente, siring man ang iba pang detalye kay ni. Ang World Expo 2025 binukasan sa publiko kang Abril 13. Madurar ini nin hasta Oktubre 13 ngunya na taon ang sinambit ng Expo. Mientras tanto, pigbisita ni Ambassador Aileen Menjola ang 18 mga kababayan niya to na pag-ibakwar sa pigtatrabahuhan nindang hotel na tinamaan kan missile kan Iran. Sigon sa Embahada kan Pilipinas sa Israel, salbado asin isinda nakulgan, ninuli tagabus ini nakalaog sa bomb shelter sa mga oras na nagkakaigwanin missile attack. Sa balyo kay niya nagkapera sa inda, nakamati nin trauma ninhuli man sa mga pagsabog kung kaya masa irarom sinda sa psychosocial counseling program kan Embahada sa mga masurunod na aldaw. Mientras tanto, tinawan man sinda nin relief packages, hygiene supplies as in baby milk and care products para sa bagong pangaki na umboy kansaro sa mga ipig-ebakwar. Sa iba pang mga bareta, porsigido si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ilangkaw ang kalidad kan edukasyon igdi sa nasyon. Sigun kay Presidente Marcos, saro sa mga paagi na mailangkaw ang kalidad kan edukasyon iyo ang siguraduhon na nakakanood ang mga nakakapasar na estudyante. Ang nangyayari kaya subot ngunyan, basta na sana nakakapasar ang mga estudyante, maski dae man tatao magbasa ninhuli sa performance audit sa mga maestra kada katapusan ka na school year. Kaya sabi kan Presidente, gagamiton ka ining basihan ang resulta kan mga eksaminasyon kan mga estudyante para sa performance review kan mga maestra imbes na percentage kan pasado o bagsak sa klase. Sinabi kan Presidente na sa siring na paagi subuot, malangkaw ang kalidad kan edukasyon sa nasyon, urog na ta may mga estudyanteng kulilat daan Pilipinas o may mga pag-aadal na kulilat ang Pilipinas pag-abot sa math, science as in man reading comprehension. 21 minutos na makalisan alas 12, dagos-dagos kita sa mga bareta. Sa lado nasyonal, mas pinakusog kan Philippine Army ang kampanya kaini para sa mental health kan mga soldados. Partikular na itong mga nag-aatubang sa labilabing ralaban, asin man haloy na nakasuhay sa sendang mga pamilya. Sigon ki Philippine Army spokesperson Colonel Lloyd de Maala, malansar na ang Philippine Army nin sarong proactive asin man comprehensive mental health program tangarig mamantinir ang halangkaw na moral, performance asin man combat readiness kan mga soldados. Nagkapera sa mga mayor na inisyatibo sa ilundong kan programang ini, iyo ang operational risk management, trauma risk management, asin man ang psycho-spiritual and emotional first aid, asin ang pag-iba kan mental health module sa mga libreng training para sa mga bagong recruit. Mabot kan programa na tawan kusog ang mga soldados sa pag-atubang sa stress, mamantinir ang halangkaw na performance sa serbisyo, asin man mapangmarhay ang sa indang combat effectiveness. Sa iba pang bareta, aminado si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na mayong naging advantage ang K-12 program
Ninulita dakol pa man ang mga estudyante anday nakakakuha nin trabaho maski nga nagtapos na nin senior high school. Nagpahayag din paggadis ganar si Marcos, ninulita nagdagdag pa nin gasto sa mga magurang ang sinambit ng programa arog kan matrikula, pagbakalin mga school supplies as in libro sa laog nin 10 taon. Siring man ipigtataon niya sa Kongreso ang desisyon kung aamyandaran o babawion ang lay sa K-12 program. Padagos man subuotan pagkikipag-koordinar sa gobyerno o kan gobyerno sa pribadong sektor para ma-improve ang presenting sistema kan edukasyon sa lindung kan K-12 asin simbagan ang problema sa skills mismatch. Naglaog man sila sa private-public partnership para da makapag-rebuild asin mag-build nin mas dakol na eskwelahan urog na ang 160,000 na kulang sa classrooms sa bilog na nasyon. Ikinamumundo man kan Presidente ang garuda pinapabayaan na edukasyon sa nasyon poon sa mga pasilidad asa sa kalidad kan pagtukdo. Ninuli tadakol pa man giraran ng mga estudyante ang daiman tatao magbasa. Magid ang mga classrooms inida ruluma na asin panahon pa kan sa iyang ama kanipigtugdok ang mga inina dapat ng ribayan alagad pigpapabayaan sana. Sinabi kan Presidente na mayong paghinguwa ang mga nagtalikod na administrasyon na tabangan ang sektor kan edukasyon, kaya pati ang rating kan Pilipinas sa STEM subjects o arog kan science, technology, engineering and mathematics inidaa pababa na nin pababa. Sinabi pa kan Presidente na dakol na teknolohiyang dapat manudan, kaya iningon yan ang pigtututukan kan sa iyang administrasyon. Inasigurar niya natatawan prioridad ang kapakanan kan mga pampublikong maestra sa paagi kan pagpakarhay kan sistema na nakakaapektar sa indagi kan sa mga naaabalang sweldo asa sa magabat na pamamahala digdig. Iguana kitang 25 minutos. Makalis na ang alas 12:02 sa iba pang mga barata sa lado nasyonal. Nagpaluwas ngunyan ang nagkapirang pagirumdom ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa mga school service operators na nagabiyahe na liwat ngunyan na eraskwelahan. Sigon KLTFRB Chairperson Attorney Chofilo Guadis III, importante na asiguraron na salbado asin man na bagay ang mga school service para sa mga estudyante. Pinapaasigurar kaini sa mga operator na kumpleto an sa indang prangkisa asin man insurance, may seatbelts asin child-proof locks, may adult assistance apara sa driver, nagsunod da sa tamang loading, unloading, dapat subuot na may malinaw na school service markings ang bihikulo, kompleto sa fire extinguishers, first aid kit asin man stop-go signage, asin may CCTV, dashcam asin man GPS. Katakod kay ni pigpagirumdom man ang mga magurang na siguraro na magsunod sa mga panundon kan pigaar kilang mga school service kan mga aki para da sa salbadong biyahe sa eskwela. Mientras tanto, barata na kitangon yan sa lado lokal. Sigon sa report kan DSWD digdi sa Bicol, nagatindir ana sa 78 benepisyaryo kan Sustainable Livelihood Program kan DSWD sa pre-registration seminar for cooperatives kan nagtalikod na aldaw sa Municipal Covered Court o kasuod maini dyan sa San Fernando, Camarines Sur. Pigpanginutan ini kan ni LGU San Fernando, katuwang man ang DSWD Bicol asin Cooperative Development Authority tangalig diskutiron ang proseso, benepisyo asin man obligasyon kan papagparehistro kan kooperatiba. Mawag kan seminar na itulod ang formalisasyon kan mga SLP associations bilang lakdang pasiring sa mas produktibo asin sustainableng kabuhayan. Ang inisyatibong ini parte kan direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian asin man suporta sa socio-economic agenda ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Menos tanto nagpaabot naman in ayuda ang DSWD sa pamilyang nabayaan kanagadan inuli sa nangyaring pambabadil sa barangay San Juan Pili, Camarines Sur. Sigon ki DSWD Bicol o sa ahensya bandang alas 5 nin aga kan badilon kanda ipamidbid na sospek ang 64 anyos na barangay kapitan. Nagsapo ini ang biktima nin malalain na tama
ninbadil sa hawak na nagresulta kan sa iyang kagadanan. Para mapahatan maski puro papaanoan na sakit na namamatian kan pamilyang nabayaan, nagpaabot ang departamento ni nasa 10,000 pesos na funeral assistance gikan ini sa lindong kan ayuda sa kapos ang kita program o an AKAP. Pero digdi nagtauman nin psychosocial support sa pamilyang nabayaan. Sa iba pa nga mga bareta sa nangapudan ang United Nations Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expressions na si Irene Ka sa pag-iini ka na o sa gobyerno kan Pilipinas naliwat magbali sa International Criminal Court as in ratificaran ang International Convention for Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Ang sinabitang pahayag ni Kan nangyari matapos ang ika-59 sesyon kan UN Human Rights Council kung saan tinawan doon ni Kan ang importansya kan mga kasunduan para mapakusog ang pagprotehir sa diretsyo pantawo o ang libertad sa paagiman kan o sa nasyon. Pigbatikos niya ang padagos na red tagging harassment, siring man ang pagtuninong para sa mga o asin man sa mga nasa media, mga aktivista asin miyembro kan civil society, sabi pa sa report. Balita na kita sa luwas kan Pilipinas, mayo pang malinaw na kasimbagan si US President Donald Trump kung nasain kung inidaam mabali sa laban sa pagultanan kan Israel asin man Iran. Sinabi kay ini na mayong makakaaram kung masawsaw talaga ang Estados Unidos sa sinambit ng barakbakan duman. Ang malinaw subot ngunyan, iyo ang naaatubang sa dakulang problema ang Iran, kaya kaipuhan kaining makipagnegosasyon. Enot naman na naghuma ang Iran na dapat daada ay makiaram ang Estados Unidos sa laban ninda kan Israel. Yan mga tugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan ta sa paabot ng bareta sa lado lokal, Boyet Paderes, siring man si Oka Esmenda. Sa lado technical, Pastor Serge Marmol, asin si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas, basta bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta bareta, sigurado. Oras mga tugang, iguana po kitang 33 minutos. Makalis na po ang alas 12. Dime lo que bailas. Bueno. Maray na hapon mga tugang, mairiban pa kita hasta alauna, hindi po sa programang Ini po ang sendong amigo Yetbu, Boyet Paleres po, sa lado technical, siyempre is Pastor Serge Marmol, antes kita magpoon ang sa tuyang daily bread. Mula sa Efeso 6:12, sapagkat hindi tayo nakikibaka laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman ng sanlibutan ito, laban sa espiritual na kasamaan sa mataas na dako. Salamat Ma'am Sheila and Pastor Serge Marmol. Welcome po sa programang Pairanhiran Sana.
Pizza 19 kita ngunyan na partner kan bulan na Hunyo. Perang baliktad na sana Hulyo na. Kaya kaskaso lang sa tuyang pagbaliktad ka na aldaw. Maray na aga o udto kay Sir na Luis R. San Jose Jr. Kimading Donya Ninang Merle de la Vega. Busy kaya si Madingon yan daw. Aaron Asaldo. Hi po, maray na udto po. Pa-shout out sa family Fred Balakyao and family Gases. Igdi sa Bunbon. Bilyarin, Sarmiento, Kasungkad, Asaldo, saka kay Manay, Sioni, Pramdina, Sarmiento. Permi po kami nakatutok sa BBS sa sendong mga programa. Kay Ma'am Ruth Cledera, nakaantabay man, maray na unto po. Salamat. Bueno, anong atin? Ay, kuyan, grabe ang init pa naman partner dyan sa luwas, Kaya itiro kita naghahakay mo dyan, inaabot kita nitong ka. Makatong ka, inaarong kayo ni Pastor, Arong kayo ng init, talagang garupig, titiklop ang sa imong alinaw-naw, kaya grabe ang tungkat tangon yan, pero UX lang, Ako nga partner, bago magbareta, bag mga 11:45, nag-i-idlip ako. Nangingiturugan ako, Pastor, katong Israel, I will survive na ito. Ito palang totoo na. Ari ang iinot na nag-atake dyan, Pastor, sa duwang iyan. Ari ang iinot na nag-atake. Ang Israel o ang Iran? Pero baga naaraman ko, nagbabakbakan na ang duwang ini. Kanya-kanya na pating mga allies, kanakul man parehas man sa ilang mga masururog na nasyon. Pero sana dahil na mangyari nita, pag nagsururugan yan, ay damay-damay na kita dyan. Maayong makakasalbar ta World War 3 nga ni. Pag sinabing World War, na intirong nasyon yan, intirong kinaban sa nasyon, sa kinaban, marubo-rubo na yan. Pasirikatan ng mga armas, may mga laser, kung ano-ano ng mga armas ang gagaramito, maruluwas na dyan yung mga laser na kung ano-ano, kaya makatakot ang girang ini, nag-develop si daling mga makukusog na klase ng armas partner, talagang magadan si daling, matunaw si daling nasyon, Nagigirumduman mo partner itong nabansaga nag-trending ka itong panahon na si Boy Dila. Ito bagang nag-viral ka ito na sibwag ng tubig duman sa motorista. Sarang rider. Ngunyan partner, nakakulong na siya. Ikinulong siya din ako sa mga autoridad indireklamo siya kan sarong minor de edad. Laog-laogan siya, Pastor, duman sa inapod na Bastoslo. Tapig sisita niya, garupig siwitan niya. Itong tinaghuyan niya itong Daragita. Nareklamo siya. Laog siya duman sa anti-Bastos law. Pastor. Ayan, araw kayan. Ang mga nakapalaman dyan. Di ba ako Di ka na natawag magtagoy. Ang nakapalaman dyan, yan partner kaya, yung anti-Bastos law na yan, magtagoy ka, tagoyan mo lang, wit-wiw! Bawal yan, ha? Ay, bawal yan. Itong, hello, sexy? Yan, bawal yan. Pwede, ako pag sinabihan hello, sexy, hahadukan ko siya. Oy, malupit ka, garo, nali ka sa sexy. Totoo, Yan, basag ka lang mako aning cellphone number na garo pupurisan. Ay, bastos ka. Bakit daw ngayon kang cellphone number mo? Ay, laug-laugan ka dyan sa araw ka ito pala na kabistado ko. Pag nahiling akong naka-shorts na haliputon, bakit? Simbre nga ni shorts, adi halipot. Tataguyan ka. Birilog talaga nga enlegs ni Madi ay. Tapos makagat-labi. Laug-laugan ito sa Kuya Pastor. Sa anti-Bastos. Tapos makagat-labi pa yan. Makagat-labi pa yan. Mapulong-pulong. Babasa umpaan labi kayo makagat-labi na kahiling sa pagali. Abot sa legs. Mapulong-pulong yan. Hindi ko naman peg ako yan. Hindi ko naman peg. Pabayaan ko sa nata.
na-appreciate niya ang beauty kan legs ko. Ay, ito medyo kaya dito karo nabubulagan lang siya. Nabubulagan lang siya. Marilog pa Ay, kami Marela, Marela. udto palan, panguntuhan. Ano, ki Aramo at ini, si Boss Blacky. Ay, kay Sir Danilo Depositario. Yan. Saka si Kuya, si Ipoy. Oo, Ano? si Boss Ipoy. Si Boss Ipoy na di mo madaya basta kwarta ang pag-aulaya. Kuya Pastor, medyo maluyan ang paghiling niya. Pero pag pinakapa mo siya ng kwarta, aram niya kung 20 pesos kung 50. Yan si Boss Ipoy. Di mo madaya yan. Ano? Kaya maray na hapon dyan sa residensya ni Boss Blacky. Si Ma'am Disiputaryo ang sa iyang aki na paingurag award ang naresibi. O kan sabihan ko tabi Boss Blacky si Boss Oka na ka alas 3 ay may man init. Naghalo-halo ning laway. Ano si Boss Mabubuhay daan bahay alak niya. Garo maayo niyang pa yung maayo kinang kapital. Salamat kaya kay Boss Blacky dyan sa Balatas. Kaya marila unto dyan sa pamilya ni Danilo Disiputaryo aka Blacky. Oo, nag-antabay man dyan sa Balatas si Junel Agagad Bonafé yaon dyan sa DWIZ. Si Kutmalong udilaog na teritoryo ko ay sa Naga. Kasubago may piga o urlayan karo may titirahon na naman ng mga lactobacilli tulak ang gusto nindang apudan tamatsaga da dahil nahali sa gudang dahil natatapos proseso si Junilda ikiikot malong kaya at Chanel magpreparar ka na garo may titirahon na naman mga dahil na nag-untok ng mga tulak na illegal na droga. Kaya relax ka lang. Nag-go ko yan, nag-iiryutan dua. Saka si Margayon. Si Margayon, gano'n na addict naman sa kawi witness. Diyan sa mga, sa bagay, tama man yan. Ang komposisyon baga tabi partner kan mga paradakop na yan. Siyempre may court personnel, may tagahali sa korte. May kagawad na elect barangay official, barangay official, may taga-media. Pag nawala ang sarap dyan, pero diri-delikadong madismiss ang kaso. Kaya preparado na at yan, siguradong may apod na naman sa imo ang police station na 1. Kanin maray na udopoan mga taga-Balagbag. Si Kagawad Marcelo Capardo, Bro Noy, maray na udo sa imo. Salamat kana perming pag-antabay. Sir Lauro San Jose, nakaantabay man sa tuya. Salamat po. Sa nabasa ko na pang-isipan ako partner ining kuyan palibasa hayop kulisap dahil nag-aaram nga sa edang inigibo. Ang saro partner na lalaking bag sa bagang pabata Tayangaw. Tayangaw. Nag-aaraman yan ta. Kundi iba man male lady bags can spend up to 4 hours mating. Nagdudura ng 4 na aldaw sige ang kulutot. 4 days. 4 na oras. Meeting lang dahil ka na magtarap 4 na oras. Sagod lang, mamangnuhan niya na garo ngaya kakaiba ngayon sa kuyang kapartner. Garo ngaya dahil lamang ngayon nag-hiaring, dahil nagbubalos. Kaya ito pala partner, gadana. Pastor, ikaw na huwag kulutot sa gadan. Siyempre di ba yan mahiro? Wala yung man yan mag-response. Nagadana lang siguro. Nagadana. Dahil siya naghahali. Dahil siya naghahali. Basta siya niya sa likudan. Sige, ang kung ano yung ginigibo niya dyan. Kamas-kamas. Kamas-kamas niya dyan. Sige, ang dahil maintindihan ko anong gigibo niya dyan. Basta nasa likudan siya kaining ladybug. Dahil niya aram na ito pala na katalik niya. Piglulunadan niya. Itip na. Dahil naintindihan partner. Kung sira mo sa kung lalo pa manabagay na nagadan itong sa iyang kapartner. Basta, mana, ay mababa na daw ngayon ko. Bu na ngayon ko, mayo ngayon kamugtakan ining sasakbatan ko. Kaya
Hindi ka magpartaram ng araw kayan, meeting lang. Meeting. Kaya bababa na daw kaya ko muna ko. Ay, kasi report niya, pastor, ganda na palan. Dahil niya aram ko, nagalan ito sa sayang ginigibo. Ubaga man, inatake sa puso. Gabi naman inatake sa puso. Kaya nga ko ta. Mading-ning-ning, meron niya. Diyan sa Suna 5 kan San Agustin. Maray na od dumadiko and ki Kuyan, ki Pading Santos meron niya. Si Kuyan, si Hula Hoop Queen. Hula Hoop Queen diyan sa San Agustin. Para naman sa mga estudyante ba? Sige, ang ngirit ni Sir Lauro San Jose. Puro ngirit, may nagsabi man digdi sa ko, ano po yan si Sir Boyet ang topic pero may mga arog kayan. Ay, mga pakonsuelo lang yan, pero tunay na nangyayari. Para naman sa mga estudyante, at ihapot ini kan maestra nindo, dahil ka mo nag-aaram kung pirang taon na namayo ang sa tuyang mga presidente, poon kay Sergio Osmeña niya. Sige daw, kamo daw. Okay, kapartner. Perang taon na mayo. Perang nga taon na nagtukaw bilang presidente kan Pilipinas. Okay daw. Miss Daryl Bautista Banyas, Sergio Osmeña. Hindi ko po, Sir Aram. Jose Laurel. Uli na nga yata, hindi ka nag-aaram. Ika nga, Jose Laurel. Sino ba gano'n? Tigsaro yan na taon. Pati si Manuel Rojas, sarong taon lang yan. Ang nakaduwa, si Emilio Aguinaldo. 2 taon siyang namayo ng Pilipinas. Si Erap, na kuya din, na-impeach. 2 years. Ramon Magsaysay, 3 taon. Diosdado Macapagal, ina ni Gloria Macapagal Arroyo, 4 na taon siyang namayo kan Republika kan Pilipinas. Si Carlos Garcia, 4 na taon. Elpidio Quirino, 5 taon. Rodrigo Duterte, 6 na taon. Si Pinoy Aquino, 6 na taon. Fidel Ramos, 6 na taon. Cory Aquino, 6 na taon. Manuel Quezon, 8. Alam ko si Marcos, 20 taon. Kailan ka? Gloria Macapagal Arroyo, 9 na taon. Si Ferdinand Marcos Sr. is 20 years. Saro lang ang tama ko. Tama ka. Nakatama ka maning saro sa 16 na hapon. Si Marcos Jr., dito po aram ta sa kugunyan, nakapira na pala taon si PBBM. Ang makasimagan sa emo si Bus Uka ta close siya kay PBBM. Ay, si Bus Uka, close ni Marayki, Presidente Bongbong Marcos. Dahil nalilingawan ni Presidente Bongbong Marcos na si Bus Oka nasa media pa pala. Naglulupad na, nasa 7,000 ang paguntahan kan nasa langit na si Kuya grabe naman ko nasa langit. Nasa Kuya na si nasa Himpapawid. Nasa Himpapawid na helicopter. 7,000 above sea level. Ang helicopter ay pagdungaw ni Ibaba mo. PBBM. Kilala ko yun. Yung tiro na ang nasibot itong kuya. Nasibot itong kuya na pastor, itong piloto ka ng helicopter. Hiling na duman sa side mirror. Takot sumabit sa wire kan kuryente. Wala to na ang kuya. Hiling ka itong piloto. Baba mo. Kilala ko yun. Si Oscar yun. Si Oka. Oy, pagbaba na. Oka. Nasa media ka ba? Opo, Mr. President. Mabuti kang gano'n. Sir Senator. Senator pa siya ka to. Senator. Mr. Senator. Kailan ba kayo dyan? May mga sa ako yan Sagres Innocentis. Si Kuya, itong biyang taga-media, surnudan na siya, ngaranas. Intiro bistado siya personal ni Senador Bongbong Marcos. Ito, sabay na pirma kan Chiki. 300,000. 300,000 Chiki. Pag dalagan na libuso ko, sangay sa butong sarang, kaya man na itong taga-media, surunudan. Una mo na pigkukrukay. Pasiring dan sa video. Tao na kay Bob Divera kan video, manager si Bob Divera. Mahulog pa na sa tukawan si Bob.
Ako yan, ito personal check kan senador. Igo si Busuka. Kaya, bilib Sa hirirasan, dakol ang himulo niya. Siya, sa iya pigtao. Di, naman dahil Happy man sa mga kairiba. Happy man lahat. 300,000, pigtanan naman lang dahil tig-siring kumil. Siyempre lamang itong naduhulan. Siya ang nabis, no? Kumako sa iya, Di siya namakasing kumil. Kaya si Busuka, bilib ako hindi. Sa iyang mga koneksyon. Kaya perang taon na Busuka si PBBM na presidente. Muna, go kita nin maugmang bareta alit sa Kasureko 2, mga tugang. Munya na bulan na Hunyo, mas nagbaba po ang taripa, sa kuryente. Kumpara din nga nakaaging bulan. 8 na lang, ngunya na bulan na Hunyo, kada kilowatt hour ka na. Nagbaba, gusto sabihin, nagbaba. Nagbaba. 8 na lang. Ay, hindi ba nag-city ang kato? 4 pa nga. 4. Tapos bigla. Baba man po dahil kaya sinabakal na kuryente. Alon, malangkaw, mababa. Ito nga ni, nag-abot ini sa 19 pesos. Iyo. Nasago na naputulan ako, tas subil ko na nababayaran. Nag-abot sa 30,000 sa kuyang bill. Kaya naputulan ako ng kuryente. Okay man ta 8 pesos. Pero, ade ko magsabi tayo, mababa man po ang sa indong konsumo. Ang gusto sabihin, pag dakol man ka mo sinaraksak, mga pinabayaan ng mga nasaksak na dahil man pigagamit. Hindi man na kaskas ang kontador. Mahal lang ko manggiraray po sa indong konsumo kayo. Kaya pag dahil gamit po, mayo man tawas sa kwarto, pundo ng ilaw. Pagluwas, pundo ng ilaw, pundo ng electric fan. Tangarig na mayo nin ko yan. Kahit ito na partner, na nadaanan ko pa yung facts, just facts, Kana 67 na AD, si Emperor Nero, isa ro ining matindi, maringis ining Emperor na ni si Emperor Nero, gusto niya magkaigwan ng Olympic gold. Ang Olympic ka partner, kan panon pa yung mga mahuma, talagang saro na ining istorya ining Olympic. 67 AD may Olympic na, grabe ang pagnanasa ni Emperor Nero na magkaigwan ng manggana ng Olympic gold. Ang saro sa problema, partner, dahil naka-schedule ang Olympic, dahil naka-schedule ang Olympic kan sa taon na ito. So ang ginimo ka na Emperor, pig-delay niya ang Olympics sa bilog na sarong taon. Pagkatapos sa partner, pinaarapod niya itong mga judges, mga official, sa sinambit ng mga gabos na karawat, pigduhulan sining sentimos, ining mga pig-bribe niya ang mga judges, mga officials, to let him compete in every event, from singing to ito bagang kabayo na chariot ito, racing, chariot racing, ang ginibuni ko yan ni Nero, pig-bribe niya, pig-suhulan niya itong mga judges, tapos mga official, para siya makakawat kan gabos na event. Ako ngaya makakawat kaya ako, gabos kaya na event siya, gabos na kawat, ako ngaya makawat. O yan ngayon sa emo, 50,000 nga sa emo, kung 50,000 lang kapag kayo duman. Basta kaya, ako pakawaton nga ako nindo, poon sa pagkanta. Poon sa pagkanta, sakod sa karera ng kabayo, chariot racing. Gabos ito, partner, ginana niya. Tapos siyempre, duhulan mo itong mga judges saka mga official, siyempre gala kagabos ang even the 4-horse chariot race, maski na nga sa nahulog partner duman sa kalisa. Gana pa siya. Malupit din ni Siko yan, Amerik din ni, ano ta nag-alat ko na, ano nga ako taga-apod si Ate Sisang, pagsimbagang ko. Ako nag-programa ako, pig-chat ko. Agparangirit. Mahapot ka ngayon si June kung igo talaga da ngayon side mirror ang helicopter. Ay, taigwa! Ay, si Uka kaya mga kapatunay. Boss Uka. Si Boss Uka kaya mga kapatunay na igwang,
side mirror ang helicopter. Ngunyan, maski na nga ni si Emperor Nero na nahulog duman sa iyang sinasakayan, dahil nakaabot duman sa finish line sa paghilaray ang champion. Malupit nili ko yan. Ano? After his death, the first was exposed. Pagkatapos na magadal ni Nero, ang na-expose na ito, nagputok lang ang barita na gabos palan na sinalihan na Olympic Games ni Nero, alas ito, pick annulled partner. Anong gusto sabihin ka? Annulled. Dahil na kinusider na gana. And his name was wiped from the official record. Kaya pala mayroong record, sagot ko niya na si Emperor Nero nagbayali sa mga kawat na yan, arungkan parakan, pagkanta, chariot racing, yogun mo yan. Dahil lamang sila kaabot man sa finish line, pero si pagirari ang champion, naka-gold siya. Gold, Olympic gold. Kaya ang sinasabing a reminder that you can rewrite the rules but not forever. Dahil ka lang, may nagputok ang barita. Hindi man kaya totoo yan. Yung nasa record na yan. Nasa Emperor Nero yan. Champion sa tawag ng tanghalan, sa karantaan, luman sa karera, sa boxing, sipak takraw, tinikling, o kung anong kawat. Ay, hindi man nga yan nagbali. Basta nga ay nagbali man nga yan, pero nga, dumanali nga sa sarong kawat ka, karera ng kabayo, nahulog siya. Di man siya nakaabot duman sa finish line. Naluta siya ang natawaning Olympic gold. Ito pala, para suhulan niya, itong mga judges, mga officials. Nasa paganahon sa gabos, nakawat na sa iyang babalihan. Malupit pa. Kaya uso pala, uso na yung mga suruhulan na yan. Yung mga bribe, pag-bribe sa mga uso na yan ta. Uso na yan. Kampanaw nagkakanta si Boss Oka, tigsulan niya technician. Sinuhulan mo ngayon sa microphone. Pwede man niyang pastor. Sinuhulan niya si Bintor Burian Taso para pasinto na doon itong gitara. Pagkalaban na niya. Iyon naman sa pagkakataon niya para maggana duman. Kalaban niya si Kuya, itong amigo tayong kapital. Itong kapital. Si Raul Capindit. Si Raul Capindit. Si ina ni Mama ko yan. Ni Risa Raquetira, si Snowbell Sanchez. Yan mga kalaban-laban niya kay ito na ang sabi nga ni Kayan. Tapos itong may mga parakanta bagang Santa Rosa. Mga Santa Rosa. Mga taga sa ito uka. Mga racket naman ito, partner. Matitibay talaga sila maganda. Mga taga dyan sa may Takulod. Sarong jeep yan. Paano yung mga parakanta? Hali lang sa sarong barangay. Para laban yan. Sagin-sagin na yung magkabiristo. Pag may nanggalang sa champion, Makuya na kita. Bubukti tatao duman sa sekretary nila. Luway-luway na kitang mapaaram. Una po si Ate Risa, alas 2 si Bobby Cool, alas 4 po si Pastor Eman Prado, Redeeming the Time program. Pag alas 5 po ang Jesus Yesterday, Today, and Tomorrow. So, salamat po sa inyong pag-antabay sa agaliwat mag-ribalan kita. Si Boyet Padares po. May naghapot ha, si Kuya Jo na nalito, naribong kung may side mirror, ang helicopter. Sa ngaran po ka nakaibahan mi sa Lado Technical, si Pastor Serge Marmol, asin si Ariel Camarote. Ako si Daryl Banyas. Salamat po kan sa inyo pag-antabay. Kay bangin sa